Kapag bumili tayo ng segunda manong sasakyan para magkaroon tayo ng peace of mind sa ating sarili at ganun din yung buyer na binila natin, dapat pag nakuha na natin ang sasakyan, ipapa-change of ownership natin or transfer of ownership. Kaya samahan niyo ako, papakita ko sa inyo kung ano ang proseso ng pagpapalipat ng pangalan. Nandito na tayo ngayon sa LTO Las Piñas dahil dito sa Las Piñas ay merong kuhanan ng HPG clearance. Hindi yata lahat ng LTO ay mayroong HPG clearance. So kapag kompleto na yung requirements nyo, ipipresent nyo dito sa officer yung mga requirements. Ang requirements natin ay original ORCR, deed of sale, 2 valid ID ng dating may-ari, tapos 2 valid ID ko. Kukuhanin nila yung original para tingnan, i-confirm, tapos ipapaserox nyo. And then kapag na-verify na nila, bibigyan na kayo nitong stub na babayaran natin sa land bank. So ang halaga ay 650 pesos. Kaya doon tayo sa land bank magbabayad tayo. Pero meron din namang online payment. So mas pabor ako sa land bank, kaya sa land bank na lang. Nakabayad na tayo, ito na ang binayadan natin 650 pesos dito sa land bank. So babalik na tayo sa HPG para stencil na. After natin magbayad sa land bank, ayan, bumalik tayo dito sa forensic group. Sila yung mag-stencil dito. Ayan yung mag-stencil, oh. Sabi ko bibigyan ko ng helmet. Ang dami na gano. Oh, yung pagod na bibigyan ko ng helmet. Yung pagod na pagod. Oh, yun na, namumula. Kaya ni-stencil yung chassis at saka yung black, yung engine number. Doon titingnan kung tampered o hindi. And then saka tayo bibigyan ng clearance ng HPG, Highway Patrol Group. So dito sa Las Piñas, napakabilis naman ang proseso dito. Dahil hindi lahat ng LTO merong HPG, ano? Ano, hindi lahat, di ba? Oh. Pasay, meron. Muntinlupa? Meron. Parañaque? Wala. Wala pa. Oo, kaya sa Pasay pa rin pupunta. Sir, dito sa kabila. Okay. Ako pala gitna. Para hindi taklob. Yan. Thank you. Ayos. At dahil nakuha na natin ang ating PNP clearance, ang PNP clearance ay valid for 20 working days from the date of issue. So dati to 7 days na expire na. Ngayon ginawa na nilang 20 days. Within 20 days dapat madala nyo na sa LTO. At alam nyo ba na ang rehistro ng sasakyan at ang driver license ay pwedeng i-renew ng advance ng 2 months. For example, ginawa ko ang video na to is March at ang plate number natin ay 4. It means na ang rehistro nito ay April. So yung mga 5, pwede na ding i-rehistro ngayon kasi 2 months advance ang LTO. So dahil nakuha na natin at sakto naman na change of ownership and then renewal of registration, pumunta tayo dito sa Banet, Motor Car Insurance or TPL. So pasok tayo dito kay Joe. Dito lagi ako kumukuha. Yung nakaraang vlog ko, yung vlog ko na magkano ang rehistro ng big bike, dito din ako kumuha ng insurance. So ito si Joe, nagtatype na. Tapos alam ko ngayon, meron ng additional, bukod sa TPL, kailangan magpagawa kayo ng certificate of validation. So, additional na bayad yun. So, katulad ng sinabi ko dati, pag followers ko, pumunta kayo kay Joe, manghingi kayo ng discount. Tapos, ang code name lang ay followers ni Boss Vic. Ayun, kaya nang bahalang humingi ng discount kay Joe. O, diba Joe? Tama, approve. O, tamo, nanghingi na ako na hindi nagpaalam. Ang nagastos nga pala natin dito sa pagkuha natin ng TPL, kasama yung certificate of validation is 1,250 pesos. Dahil nga pwede na itong i-rehistro, ipina-emission na natin dito sa speed check. Next na tayo ng after ng motor. At ang babayaran natin ay light vehicle 600 pesos. After ilang minutes lang, ito na yung result ng ating, ayan, papermahan, ng ating emission. Ano ba nakalagay? Pasado o bagsak? Ayan, pasado. So, nakuha na natin yung ating clearance from HPG. Tapos, meron ng emission, meron ng TPL. Proceed na tayo kung saan yung mother file nito. Titingnan natin sa ORCR kung saan yung mother file. Ang nakalagay dito sa taas, yung pilot, yung field office, Manila West District Office. Kaya punta tayo doon. Makalipas ang 2 araw, pumunta na tayo dito sa LTO sa Manila West District Office. Dahil nandito yung ating mother file. Susundan lang natin yung procedure, tapos mamaya isasama rin ko kung magkano yung nagastos natin.
Andito na tayo sa LTO sa gilid, i-stencil ni Kuya. Iba yung stencil sa HPG, tapos iba yung stencil dito mismo sa LTO. May dala si Kuya ang karton dahil susuot siya sa ilalim. Oo. Kung ano yung ginawang pag-stencil sa PNP clearance, so PNP or HPG clearance, ganun din. Magkaiba kasi ng form yung LTO at saka HPG. Ayun, suot. After nyan, pipirmahan ni Kuya, doon tayo sa LTO na mismo. Nakalipas ang, wala pa naman 2 oras, mabilis din naman ang proseso. So sa atin na siya nakapangalan at ang nagastos natin ngayong araw ay 2,360 pesos. Plus, meron pa yung ginawa na affidavit of warranty required sa kanila na 200 pesos. So ang nagastos natin lahat, mula sa umpisa, 650 sa PNP clearance, 600 pesos sa emission, 1,250 TPL, and then dito 2,360 at saka yung mga bigay natin na tip sa mga nag-stencil. Ang total na binayaran natin na may resibo, 5,060 pesos lamang, di ba? Rehistro na, tapos naka-change of ownership pa. Ayos, di ba?